funds, nobody would know. Wala ba kayong tiwala sa akin? Emmanuel, Isabel, Henry, if you get a little bit tiny amount of maintenance funds, put in an offshore account, walang makakaalam nito. These fools wouldn't know. Wala ba kayong tiwala sa akin? I agree. Di natin kailangan mag-spend more than the minimum for these projects. These simpletons. Ang dali-dali mauto. It's honestly laughable. Ew, do you have eyes? Sorry po. Kulong na yan, mga kurakot! 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 Nakakainis talaga. Nakita nyo ba dun sa main road? May construction na naman. Ang ayos-ayos ng daan dun. Sana dito na lang, puno ng lubak-lubak. Huwag mo akong simulan. Narinig nyo na ba na may tulay na naman gumuho? Ang sabi-sabi nila, dahil daw hindi matibay ang pundasyon ng tulay. Ano pa nga bang inaasahan natin? Puros mga korap yung mga politiko natin dito. Yung mga tax natin, binubulsa. Ano pa? Update
tayo dito sa Bacolod. Nandito ako ngayon sa opening ng pinatayong gusali nila Bacolod Mayor Lee Cuenca, Bacolod District Representative Isabel Cuenca, at sina Councilor Henry Ho at Councilor Manuel Quinto ngayong October 24, 2025. Ayon sa mga ulat, ang proyektong ito ay sinimulan sa taong 2024 para maging bagong dalawan ng bayan para sa mga paparating na engranding kaganapan sa darating na panahon. We are proud to announce the opening ng bago naming project. Simula ngayon, Bacolod will be a place where luxury will flourish our economy. Dito, makakatanggap ang Bacolod ng may malalaking pangalan in the celebrity industry dahil maliban sa events, venue, may kasamang world-class luxury hotel owned by yours truly. And to commemorate this milestone, we will be having a private celebration bukas sa top of this napakagandang building. Isang hotel, mall at world-class venue. Ito ang magiging ikatatlong proyekto na isinagawa ng magkapatid Cuenca na nasa ilalim ng DPWH Certified Cuenca Construction Company na unang ipinatayo ng kanilang mga magulang sina Senador Nicole at Robert Cuenca. Ang kapal ng mga mukha. Isa sa mga assistant pa naman ako sa kanila bukas. Asa na dito yung binabayad ko? Where's the lights? Hindi mo buksan yung pinto! Kung may flashlight kayo, pakibukas naman ho! Oh my God! He's dead! Okay lang siya? Patay na. Anong gagawin natin dyan? Anong gagawin natin sa katawan? Maghanap kayo ng tela. Dali! What is happening? Why is the building so fragile? It's newly renovated. Hindi nyo ba nagigets? These are the consequences of your foolish ways. You didn't build it right. You built it with lies. At isa pa, punong-puno pa yung mga bulsa nyo sa mga pera ng mga tao. How dare you ridicule? You lowly janitor! I will make you... Radio. Breaking news! A 6.7 magnitude earthquake has hit Bacolod City as of 7:40 p.m. today. A large amount of the city is reduced to a pile of rubble. The cause is uncertain, but experts say it might be because of the use of fake construction materials, which was led to a weak foundation. Rescuers are informing civilians to stay calm and go to the nearest evacuation areas. Ano ba yan? Hindi ito pwede. We can't die here. We are the government and we are important. My cars, my jewelry, my life. I can't just die here. Then maybe you'll now understand what dying under your decision feels like. You all did this to yourselves. The moment you chose corruption, you dug up your own graves.
Isang malakas na lindol na may lakas na 6.7 magnitude ang yumanig sa Bacolod City ngayong gabi, bandang 7:30 ayon sa ulat ng PHIVOLCS. Barangay 14, isa sa mga pinakaapektadong lugar matapos ang malakas na pagyanig, ay agad isinilikas ang mga residente at pinatungo sa mga itinakdang evacuation areas para sa kanilang kaligtasan. Salamat sa Diyos at nakaligtas kami. Buti na lang di masyadong maraming buildings yung nagiba. Ahas taga yung mga politiko na yan. May araw din sila. Hello, Bacolod! Ako si Patricia, ang pinakamalagandang diwata ng Barangay 14. Earthquake? Well, it's been so hard here. I'm carrying supplies. Stay safe, everyone. Sino tong mga to? Survivors. Tulungan niyo ako! Oh, tutulungan namin. Tara na, labas. Dali nyo. Labas na. Dali. Ilang araw lamang pagkatapos ng pagyanig ng 6.7 magnitude na lindol sa Bacolod, inaresto ang magkapatid na sina Bacolod Mayor Lee Cuenca at Bacolod Lone District Representative Isabel Cuenca. Starting out as a mere janitor, making ends meet. Uneducated and lacking the necessary experience. Studying vigorously every day, chasing a dream to change the system of oppression and corruptivity. But that didn't stop him from reaching greatness. Each day, one step closer to his goal. Until one day, it came true. The people rebuilt, the people moved on, but they never forgot. This is a reminder that it is never too late to act, because the moment we choose to act is the moment change happens. Once looked down upon, now we're building a better future. But reality is cruel. Sirat at kapitak-pitak dahil sa magkasunod na pagyanig ng malakas na lindol sa Visayas at Mindanao kaninang umaga. Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng patas, ngunit ang pang-aabuso'y lumagpas, mapipilitang matakas. Tulog na ang mga kurakot! Nawala na ng silbi ang dating malayong pakpak na naging daan upang humusga ng tapat at nararapat. Ngunit yung biglang tinapak ang isang damakmak na balakay, bigla rin kumalat ang pahamak sa ating bayan.